para ho sa mga complainants, escalating na po yung behavior niya eh. At hindi na talaga katanggap-tanggap. Escalating, parang lumulubha na. Lumulubha na. Lumulubha na. Hindi po gawain yan. At ugali dapat ng isang vice president. Lalo na yung ehemplo sa mga kabataan when she used to be the secretary of the Department of Education. Ano nang example ang pinapakita sa kabataan? Puro na lang karahasan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sinasabi po sa mga balita ay, there are 24 articles of impeachment sa complaint na final ng grupo ho ninyo diyan sa House of Representatives. Tama ho ba yun? 24? Opo. Tsaka ililinawin ko rin po, kabayan, na hindi po ako isa sa mga complainant. Spokesperson lang po ako. Okay. Yun ang mali na. So, tagapagsalita lamang ho kayo, hindi ho kayo kasama doon sa nag-file? Opo. Yung mga nag-file po, yung mga from civil society groups, from mga religious personalities, and then yung mga sectoral representatives. But they all filed that in their private capacity. Opo. Normally ho, Senator, kapag ganyan, ay kasama yung nag-file na pagiging spokesman. Bakit hindi ho kayo kasama? Alam niyo po, kasi yung iba sa kanila, kinakausap ako na kung pwede daw maging counsel din ako nila. Okay. Although hindi ko pa po yung sinasagot, wala pa po akong desisyon kung magiging lawyer nila ako. So kung sakasakali lang ho na maging lawyer ako nila, at some point, I cannot be both a complainant and a lawyer. Mahirap po yun. At the same time, Kaya inano ko na lang para mas may flexibility rin yung aking mga actions and also yung aking mga pronouncements. Basta ang pinakamalinaw dito, kabayan, is that I fully support the move of this coalition of complainants to file that complaint kahapon. Ano hong tingin nyo sa grupo? Malakas ba? Ay, ano po sila? They're very determined. Talagang kahit ho alam nila na may talagang mga challenges, may mga limitasyon, kasama na dyan yung pinag-uusapan niyo po kanina with Congresswoman Luistro, yung time element, and then yung focus ng mga members of the House of Representatives. They are aware of those, pero determinado po sila kasi sa pananaw po nila, kailan pa namin ito i-file? Kailan pa natin igawin ang dapat para malagay sa kanyang pwesto, malagay sa kanyang tunay na parte yung Vice President? Kasi para ho sa mga complainants, escalating na po yung behavior niya eh. At hindi na talaga katanggap-tanggap. Escalating, parang lumulubha na. Lumulubha na sa Tagalog. Lumulubha na. Lalo na yung last public meltdown niya noong November 24 na sa tingin ko pinagtatawanan na tayo ng mundo. Ayo po. Ngayon lang tayo nakakakita. Headline ho tayo. Headline tayo. Sa buong mundo. Tayo, ang global news coverage was print and media, print and broadcast. So ano po, minomonitor po nila. Yes. Ganun na lang ba ho tayong nasa lipunan na magpipikit mata na lang tayo at magbibingi-bingian doon sa nakikita natin at mga naririnig, nakikita natin ang mga asta ng Vice President, naririnig yung kanyang grabeng mga pananalita, kasama na yung pagbabanta, maririnig na wala lang yung ganon, yung narinig naman natin. Opo. Bilang isang media man na senadora, kapag nakakakita na ho ako ng mga media man from other countries and other network abroad, that means mahalaga para sa kanila na subaybayan kung ano ang nangyayari po sa ating bansa. Kasi po, uulitin ko lang, na yung banta ni BP Saras na bilang vice presidente, sa iyong presidente
ay hindi o nangyayari sa isang bansa na demokrasya. Opo, nagre-research nga po kami. Kung Meron ba ho? nangyari na yan sa ibang bansa, wala Meron pa ho? po. At maski di Kahit sa diktador, ating bansa, kahit diktador ang presidente? yung mga ganong threat of assassination, pag ganyan, hindi ka dapat magsalita On the air. publicly. Di mo ba? Pwede kang magbanta na kakasuhan, magbanta na papaalisin sa tamang proseso, papaalisin sa kudeta, yung mga ganon. Even that, yung pagpapaalis ng mga ganon, hindi po gawain yan. At ugali dapat ng isang vice president. Oho. Lalo na ang ehemplo sa mga kabataan when she used to be the Secretary of the Department of Education. Mhm. Ano ng example ang pinapakita sa kabataan? Puro na lang karahasan. Ano ho ang Kabastusan? pinakamatindi sa 24 Mga na yan? pagmumura. Anong pinakamatindi sa 24 ng Articles of Ay, ang Impeachment? tatino naman, ang ano po, yung tungkol nga po sa misuse of the Okay. confidential and intelligence funds, Mhm. yung mga unliquidated expenses, unliquidated cash advances, yung mga disallowances, mga notices of disallowances, and suspensions and charges na inisyu ng COA. Because this is graft and corruption. That can even be plunder and therefore a high crime. Yung and then yung kanyang mga meltdown, malakas din po yun kasi nagpapakita yung tunay niyang karakter. At tugmang-tugma po yan or angkop na angkop po yan dun sa ground ng betrayal of public trust. Mhm. Hindi dapat ganyan ang asta ng isang very high official. Public office is a public trust. Siguro naman nung binuto siya ng marami noong 2022, hindi nila inaasahan na ganyan ang magiging asta niya. So, pang ano yan that's a betrayal of public trust. They are expected to really be comport themselves. Ano nila yung kanilang behavior na nasa tama. Hindi yung ganyan. Napalala na nga ng palala yung kanyang mga ginagawa. At lalo na yung pinapakita niya na para sa kanya, nasa ibabaw siya, mas mataas siya sa batas, mas Okay. mataas siya sa principles of accountability under the Constitution. Sabi nga nila, no one is above the law. Okay, Tama, lalong-lalo sa demokrasyang bansa katulad natin. Paano kung sabihin lang niya na, ang motibo niyang mga politika? Well, sa amin pong yun po sa sa coalition of complainants namin, ay hindi politika yung motivation nila. Opo. Kasi alam naman namin na may awayan ngayon. Opo. Parang may giyera na sila ngayon. Pero wala pong plano, walang nais ang group of complainants to take sides. Hindi kami pipili dyan kung sino dapat piliin namin. Ang pinaka concern ho ng group of complainants is yung pangingibabaw nga ng batas dapat. And yung ang kapakanan ng taong bayan dahil hindi po katanggap na may lipunan tayo na magbibingi-bingihan lang playing blind on mga nakikita ng mga revelasyon at mga pag-aasta ng Vice President. Ano na ho ba tayong klaseng lipunan kung ganon? Na baliwala na lang yung mga ganyan na talagang may mga paglabag sa konstitusyon at sa mga batas at sa prinsipyo ng pananagutan or accountability. Yun lang po ang motivation. Siyempre, ang tanong ko ng pangkaraniwang tao, Senadora, sino ba ang pwedeng i-impeach sa mga opisyal ng ating pamahalaan? Pangulo, Okay. Vice President, Justices of the Supreme Court, Ombudsman, and the Constitutional Commission officials. That's the Comelec. Sa Comelec, kasama din po. Yung Comelec, yung Civil Service Opo. Commission. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa
bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.